Gusto ko maging pulis. Kasi ang sarap sa pakiramdam makatulong sa kapwa. Ako si Sandy. Ama ako ni Kinger. Simple lang ang buhay namin. Walang marangyang gamit, maliit na bahay, pero masaya. Nasa ibang bansa ang aking kasama. Hindi kami madalas nagkikita, kahit sa call, or tawag. Pero, meron kaming isang anak na si Kian. Papa, nandiyan na po ba na kayo? Dahil na po tayo pa. Sakto po, nakapagluto na po ako. Masarap po ito pa. Ibang naman ako. Papalibangan na nabukas sa kami. Gusto ba ito, Nak? Siyempre naman pa. Luto ko yan. Siya nga pala pa. Kailan po uwi si Mama? Miss na miss ko na po kasi siya eh. Gusto ko na pong mabulit pamilya natin. Nasasabik na ako makasama siya. Kamagana, Nak. Mating panahon na lang, nakakawin na rin ng mama. Ano, kumain na tayo? Ang dahil kay Kian. Punong-puno ng buhay. Ang maliit naming tahanan. Puno ng saya at puno ng pagmamahalan. Hindi man matangya ang buhay namin. Napalaki naman namin siya ng mabuti. Nak, Kian! Saglit, si Papa. Opa, paano po? Tulungan ko na po kayo. Napakaswerte mo talaga sa anak kong ito. Ako si Allen. Ako si Angelo. Isa kami sa pinakamatalik na kaibigan ni Kian. Nakilala namin si Kian bilang mabait, pilyo, pilosopo na bata. Kaya siya lagi napapagrade sa school, di ba? O mga pre, ano naganap dito? Ano pala? Ano naman? Hindi ko na pa si Mama. Aga-aga, marunong mo. Unang trip. Ano ba naman ngayon, pre? Parang bago kayo ng bago. Hindi mo ba kayo sanay sa akin? Si Kian madalas siyang late sa klase. Kaya madalas rin siyang pinapagalitan ng gulos. Pero kahit ganun, Kahit ganun, nagagawa niya pa rin pag-second sa klase. Kahit napapagalitan na. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, si Kian pa rin ang nagturo sa amin kung paano mangarap. Oo, okay. Dating gawin ah. Gawin mo na bago gawin. Hindi rin galing mo itong review mga pre. Dating flex natin. Garingin nyo ah. Tara. Madalas kong abutan si Kian na nag-aaral. Kahit isang oras ng gabi. Sobrang sipag nun. Sobrang sipag ng anak ko na yun. At punong-puno siya ng pangarap. Anak, kumusta po yung mo? Ito tay. Tapos na po ako mag-review. At nag-aanda na rin po ako pumasok. Dahil first day of exam po namin ngayon. Ganun ba? Banggit, 500 kaso na nakuha ng drug-related extrajudicial killings ang hawak na ng Commission on Human Rights. Batay sa datos ng CHR mula May 10, 2016 hanggang June 30, 2017, 705 mga biktima mula sa 550 kaso ang iniimbestigahan o iimbestigahan ng komisyon. 300 sa rito ay napatay sa mga police operation. Anak, gusto mo talaga maging polis? Oo naman tay. Bakit niyo po ito, no? Sigurado ka na ba sa kagustuhan mo na? Hindi ba't parang sobrang delikado yung gusto mo sa panahon niyo? Opo tay. Pangarap ko po talaga ito eh. Gusto ko po maging polis. Gusto ko pong mahuli ang mga kriminal sa kalsada. Alam niyo po tay, kahit po mahirap at kahit kailan, hindi ko po tinalikuran ng pangarap ko maging polis. Gusto ko lang po makatulong. Sarap po kaya sa pakiramdam makatulong sa kapwa. Di ba po tay? At saka, di ko po gustong sayangin ng pagsasakripisyo ni Mama sa ibang bansa para lang makapag-aral ako. Talagang dito ka sa pangarap mo maging polis, no? Di ba, Alina? Huwag kang mag-alala. Kung supporta ka namin ng mama mo, sa mga pangarap mo, sa ikakasaya mo. Basta lagi mo lang tandaan, mag-ingat ka lagi sa labas, ha?
Lalo sa mga tao na kasama mo dyan, hindi natin masabi kung sila ba totoo o hindi. Oo naman, tay. Kapag natupad ko po ang pangarap ko, huling ko po ang mga kriminal at mga adik sa lugar natin. Para naman matahimik yung lugar natin, tay. Hindi na, naisan ka pa. Kamalik ka. Sige po, tay. Mauna na po ako. Dali ka masaysa ma. Mag-iingat po ako tay. Bila ka na. Time's up. Pass your papers. Umaro na lang, pre. Kakapuntos na rin ako. Ingat guys na lang. Sabi-sabi na rin tayo mo dito. So, paano ba yan? Ingat kayo, ha? Ako to, ingat to. Ingat mo na to. Mag-ingat ka pa uwi anak. Matulog ng maaga. At galingan mo ulit sa exam bukas. Mahal ka ni Papa. Tama na po! Tama na po! May sumpa po ako bukas! Si Kian. Pangarap niyang maging pulis. Maging protektor ng mga tao. Pinangarap niyang maging katuwang sa laban at sa katuwiran. Si Kian. Pinangarap niyang linisin ang barangay nila sa mga adik at kriminal. Pero hindi siya naging kriminal. Hindi siya kailanman gumamit o nagbenta ng droga. Siya ay isang munting bata lamang. Munting bata. May mataas na pangarap. Lumabas na nagtamo ng A regional trial court in Caloocan finds Sabi niya, agrabyado dito. 17-year-old Kian De Los Santos. That I am committed to stop drugs. 17-year-old Kian De Los Santos wanted the job for victims. The three were conducting the anti-drug operation of Marami pang Galunggay. patayan. Hindi po yan. Kasi lumalaban talaga yun. This is the first conviction of abuse of drugs of President Rodrigo Duterte's wife. They have to go to jail if convicted. Isang kaso ng EJK ang nangyari kay So there are no extrajudicial killings. Kian! Anak ko! August 16, 2017, isa marahil sa mga pinakamadilim na yugto ng buhay ng pamilya de Los Santos sa Caloocan nang masawi ang 17 anyos na si Kian Lloyd. Pangarap daw sanang magpulis na binatilyo, pero mga pulis din ang tumapos sa kanyang pangarap. Bilang ama ni Kian, alam ko at ng buong pamilya ko na hindi siya gagawa ng karumag-dumag na sila. Kaya humihingi kami ng hostisya. Hostisya para sa nabawing buhay ng mahal naming anak na si Kian Lloyd De Los Santos. Toto'y bilisan mo takbo. Ilagan mga bombang nakatutok sa ulo mo. Toto'y tumalong ka, tumapa kung kailangan. At baka tamaan pa ng mga balang niligaw. Toto'y makinig ka, huwag kang magpagabi. Baka pagkamalangkat humandusay dyan sa tabi. Toto'y alam mo ba kung ano ang punot dulo nang di matapos-tapos ng kaguluhan ito? Hindi pula't dilaw, tunay na makalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan